Kung sa tingin ninyo na ang foreign warrant of arrest ay hindi na kailangan dumaan sa korte ng Pilipinas, isarado nyo na yung Pilipinas. Di, isarado nila yung judicial system natin, di ba? Judicial system, ganun lang pala yan eh. Di ba? Ganun lang pala ang proseso eh. Binabypass nila ang judicial system actually. That's the thing. So si Trillanes na lang pala ang magde-decide. Hindi, siya yung judicial system ng Pilipinas, si Trillanes. Imagine mo. Opinion na lang, sasabihin mo, hindi kasi according to Republic ganyan, enforceable siya. Kailangan mo pa siya isettle pa rin sa court because walang nakalagay sa kung ano bang Republic Act na yan that the arrest warrant is actually enforceable. Walang nakalagay. If the law is silent, you cannot say na merong batas. You cannot creatively interpret a law to favor you. Kung silent ang batas, ambiguous, then the only institution in the Philippines that can resolve that ambiguity is our court system. That is the job of the judiciary, to interpret the law. Ano ba ang designation ni Trillanes? He is not even part of government. He's just a private citizen as far as we are concerned. Unless na lang may lihim at may secret na designation siya na hindi pinopronounce at sinasabi ng BBM government. Wala naman. Ewan ko na lang kung mayroon. So yun pa isang malaking question. Why in the hell Trillanes has this ICC warrant and flashing it inside the Senate? In the very first place, ano ang role mo? Sa anong designation mo? Ano yung official authority mo? To even... Yun malaking question din yun eh. Hindi ko sabi ko, wow, may ganito na pala sa Pilipinas. Someone like Trillanes can actually have documents like ICC warrant of arrest without even official designation or official authority. Ang tanong, saan nanggagaling ang audacity ni Trillanes to even have those documents? Sinong nagbigay sa kanya? That's even the bigger question. Opo. So sabi ko, my God. Ang International Relations Scholar, si Sas Regando Sasot. Sas, magandang madaling araw mula Pilipinas. Admar at Jade ang inyong makakasama. Good morning, Sas. My God, nandito pala ang kapitbahay ko dito sa China. Hi, Sama-sama. How are you? Hi, sis! Kapitbahay ko yan si Ana. Oo nga po. Yes, of course, yeah. Opo. By kapitbahay, I don't mean nakatabi ko lang, no? Alam mo naman dito sa China, everything is accessible within 15 minutes. So, Wow. Yeah. kapitbahay ko siya within 15 minutes. Opo. Sas, ano bang take mo dito sa maraming ganap at mainit na Lunes dito sa Pilipinas, lalo na doon sa Senado na tila natabunan yung issue ng impeachment doon sa Kamara, Sas? Well, kasalanan talaga to ng SMNI. Charot. Easy. Ikaw talaga. Hindi, para malighten naman natin ang ating Oo, ang bigat eh. Tama ka dyan, sis. Yes, masyadong tense. Well, unang-una, ano bang masisay ko dito? Ang masisay ko dito is gusto nilang hindi maka-attend si Senator Bato de la Rosa. Because ang nakikita nila is siguro nakakuha na ng 12. Okay? May 12 na pwedeng ma-unseat si Senator Tito Soto. However, sa rules kasi ng Senado, kailangan kasi is simple majority. So it has to be 50% plus 1 of all members of the Senate. Okay. And that is actually 13. Okay? Para matanggal yung para makapag-elect ka ng official. Now, I think etong ginawa nila ngayon na talagang sinugod na talagang kasi kung gusto mo talagang arestuhin, no? Arestuhin lang. You can let Bato attend the Senate, and then after the Senate session, you can arrest him afterwards if it's just really your goal to arrest. Pero if your goal is for him not to be able to attend and for him not to be able to cast his vote, then that is a different issue. You are now using the arrest warrant na hindi naman ito valid sa Pilipinas because it has not been
evaluated by our local courts, ginagamit mo siya as political tool. So that is the problem, and I hope the Senate would actually investigate this and get to the bottom of this, kasi this is not acceptable. Okay. Now, yung sinasabi nilang, yun talagang gusto nilang gawin, no? Wag siyang makaboto. That is all there is to it. Arrest ng ICC. How come Secretary Remulla is saying that the warrant that Trillanes has is not actionable? So now you have two different stories and two different actions from the same executive department. Ano ba? Ito kasi si Ana. Kasalanan to ni Ana eh. Oo, ang gulo-gulo nila. Dapat nagtanong ko sa akin kung anong gagawin, di ba sis? Kakaloka yung Loka? The DILG says that the warrant is not actionable. Now you have an FBI who thinks that it is actionable, but the NBI doesn't have the warrant. Wala nga eh. The warrant is with Trillanes. So now you have something really, really fishy going on here. No, there is a active collusion between the forces that Trillanes belongs to and the executive department. How else could you interpret this? Siguro ang willing participant lang ay NBI, because alam mo naman ng NBI ngayon, no? Ano na ngayon sila, bida-bida. Executive din naman siya, talaga. Executive din siya. So siguro yan lang ang willing participant. Bakit hindi PNP yung nandun? Ngayon, nagdi-deploy na sila sis ng mga PNP na nag-ano na sila, na may deployment na rin ng PNP. Bahala. Siguro yan ang panakot nila kay Bato, no? O wag ka nga attend ha, kasi kapag umattend ka, arestuhin ka namin. Si Bato, imagine mo, may hide and seek sila ng documents. Sabi ko, ang kagaguhan, mag-hide and seek sila ng documents. Ngayon, hindi pa yun enforceable kasi kailangan nilang dumaan ng local courts, and I hope that hindi na papayag yung nangyari nung panahon kay PRRD. Kasi yung kay PRRD kasi, I think lahat ay nagulantang, and grabe kasi yung kanilang ginawa noon. Pagkababa ng airport, dinala kagad sa Villamor Air Base, and then from there, sa pilitan na nilang pinapapasok ng eroplano. Which is wrong. Kasi persahan. Ibig sabihin, hindi po pwede yon kasi kailangan siyang i-contest kailangan pa siyang tingnan ng local courts. Susuriin pa yan. Ano ba to, enforceable ba to yung warrant? Ang sabi ko nga, yung mga Pilipino, kung sa tingin ninyo na ang foreign warrant of arrest ay hindi na kailangan dumaan sa korte ng Pilipinas, isarado nyo na yung Pilipinas. Isarado nila yung judicial system natin. Judicial system, ganun lang pala yan eh. Diba? Ganun lang pala ang proseso eh. Binabypass nila ang judicial system actually. That's the thing. So si Trillanes na lang pala ang magde-decide. Hindi, siya yung judicial system ng Pilipinas, si Trillanes. Imagine mo. Opinion na lang, sasabihin mo, hindi kasi according to Republic ganyan, enforceable siya. Kailangan mo pa siya isettle pa rin sa court because walang nakalagay sa kung anong Republic Act na yan that the arrest warrant is actually enforceable. Walang nakalagay. If the law is silent, you cannot say na merong batas. You cannot creatively interpret a law to favor you. Kung silent ang batas, ambiguous, then the only institution in the Philippines that can resolve that ambiguity is our court system. That is the job of the judiciary, to interpret the law. Kaso meron na tayo interpret the law, di ba? It is the court's job to interpret the law. Now, kung ang interpretation lang pala ng batas, kung kay Trillanes lang, okay na. O di ba gawin natin yung constitution, lagyan na natin ng pang-apat na branch of government, Trillanes branch of government, which can interpret law without judicial
At saka process. ang problema pa doon, sis, is ganito. Ano ba ang designation ni Trillanes? He is not even part of government. He's just a private citizen as far as we are concerned. Unless na lang may lihim at may secret na designation siya na hindi pinopronounce at sinasabi ng BBM government. Wala naman. Ewan ko na lang kung meron. So yun pa isang malaking question. Why in the hell Trillanes has this ICC warrant and flashing it inside the Senate? In the very first place, ano ang role mo? Sa anong designation mo? Ano yung Authority. official authority mo? To even, What is, yun ang yeah, malaking question din yun eh. Hindi ko nga sabi ko, oh, wow, may ganito na pala sa Pilipinas. Someone like Trillanes can actually have documents like ICC warrant of arrest without even official designation or official authority. Ang tanong, saan nanggagaling ang audacity ni Trillanes to even have those documents? Sinong nagbigay sa kanya? That's even the bigger question. Opo. So sabi ko, my And- God. oo. Yes May po. tanong sila. Opo, Okay. Sas and Tayong dalawa Prof. nag-uusap eh. Opo. Bago pa man yung November na petsa noong arrest warrant, by April 8, 2025, naaprubahan na ng Senado ng Korte Suprema itong tinatawag na Rules on Extradition na proceedings, no? Tapos na i-press release ata ito by October. So mas early pa rin kumpara doon. And umabot yung implementation nila dito sa arrest warrant ng ngayon, Mayo 11. So dinidisregard talaga nila itong malinaw na mga proseso para dito po sa tamang extradition, no? Na kahit na minadali talaga nila kasi nagkaroon pa ng habulan. Bakit hindi na lang sundin ito para at least makakuha sila ng wastong arrest warrant mula mismo sa local courts natin. Yes, Sas. Hindi, ano nga, Admar, the point really is to prevent Bato from casting his vote. That is just the entire point. Okay na sila dyan. Saka na nila iintindihin niyang extradition, the immediate point is to actually prevent him from entering the Senate premises and cast his vote. Kasi yung kung pwede siyang ma-extradite or whatever, that will come later. Pero ang immediate nilang purpose, okay, ang kanilang ang mission ni Trillanes is to actually to prevent the removal of Tito Soto. And it can only happen if they can prevent Senator Bato de la Rosa from entering the Senate premise and thereby removing him from the vicinity, and therefore Tito Soto will remain as Senate President. Yun lang naman yan. Ang Pilipinas ngayon ay umiikot na lamang sa impeachment ni Inday. VP Sara. That is the only major problem of the Filipino people. Kita mo, nagkakaaway-away na nga lahat ng institution just because of the impeachment of VP Sara. Wala na silang pakialam sa problema ng ordinaryong Pilipino. Pati na rin ba yung inilabas na subpoena ng CIDG? Nakikita niyong parte din yon? Kasi bakit ka maglalabas? Meron na palang arrest warrant. Marami na. Tapos naglabas ka pa ng subpoena na ipinadala sa Senado, ipinadala sa bahay para lang, kumbaga parang pain ba yun, na maobliga itong si Senador Bato de la Rosa para lubusan nilang mahuli at hindi na makadalo sa proseso dyan sa Senado. Oh, Well, kailangan nilang i-clarify para saan pa yung subpoena. Nag-iimbestiga kayo ng EJK. So, what is your investigation for? actually, may violation dyan eh. Yung ano na yan, subpoena na yan. Mayroon nga akong kausap kanina na international lawyer. Ang sinasabi nga niya, hinahanap ko yung exact na contention about dyan sa subpoena. Kasi nga sinasabi nila may violation daw. Kung may investigation ng EJK, tas may ICC ka pa, nagkumpul-kumpul na, or parang ano na siya, tawag nito? Hinahanap ko kasi yung exact na sinabi para hindi ako magkamali. Kasi
very critical din yung comment na yan na may kinalaman sa, ang tawag nito, yan sa sumbina na yan. Wait lang. Kausap ko kasi kanina si si Madam, si Attorney, ito. Hello? Andyan pa kayo? Go ahead, Prof. Oo. Ito yung sinabi, ito hindi sa akin galing ha. Ito'y galing kay Attorney Melissa Loha, isang international law expert. Ang sabi nga niya, kasi nga breaking, Senator Alan Peter Cayetano naging senador. Tapos dito, sabi niya, a visibly irked De La Rosa said that he had to wrestle his way back to the plenary floor since he was barred by the National Bureau of Investigation agent from entering the Senate premises. He showed that his hand was bleeding from the scuffle. A sitting president, hindi papasukin a sitting senator, hindi pinapapasok. Sabi niya, is blocking and not allowing me to enter the session. Yun ang sinasabi ni It was Senate Minority Leader Alan Peritano who stated that De La Rosa was in the building. Tapos that they had numbers and they had, yun nga, yung pag kay pag-a-oust na kay Soto. Pero ang sinasabi ni Attorney Loha is what NBI did violate Article 145 of the RPC to the CIDG subpoena means there is an active EJK case against Bato in the domestic forum. No ICC warrant can be issued, much less served, because of the principle of complementarity. Yun. May question din doon na kung existing nga yung sinasabi na may subpoena, then in any case that ICC warrant of arrest should not anymore, it's completely not useless kung titignan mo kasi may complementarity rule ka when you talk about the Rome Statute. Ang complementarity rule, ang domestic courts has primordial upper hand, kumbaga. So why in the hell you flush that ICC warrant of arrest in that sense? Exactly. So ngayon, kailangan siya i-resolve ng korte to interpret that. O meron palang subpoena, meron siyang standing investigation, meron kang warrant of arrest from the ICC. So ngayon, kailangan mo i-reconcile yan. So nag-iimbestiga ka, Bato de la Rosa is under investigation in the Philippines, tapos isusurrender mo sa ICC. Oh, yun isa pa lang malaking issue. That doesn't make any sense. So ngayon, at ang tanging makaka-resolve lang nito ay ang inatasan ng Constitution na mag-interpret ng batas. At yan ay ang ating korte. Hindi si Trillanes, hindi tayong mga commentators sa Facebook, hindi mga law professors, hindi mga lawyers, kundi ang korte. So ngayon, kung ako, isaalang-alang na lang natin sa korte ang pag-interpret ng batas. Kasi yun naman ang nakalagay sa Constitution. Ngayon, kung yung interpretation ng Constitution ay hindi pabor sa amin, okay lang kasi at least yun ang proseso eh. Anong magagawa natin? Ngayon, kung hindi pabor sa inyo, tanggapin nyo rin kasi that is the risk, no? The interpretation may go towards our way or your way. But that is the risk that we face in any civilized country. Okay. Now, kung gusto ninyo na kayo na lang ang masunod, isarado na nga lang natin ang Pilipinas. yun yung parang domestic forum siya. At saka, dalawa ang issue dyan ha. Ang NBI violated Article 145 again of the Revised Penal Code. And that refers to violation of parliamentary immunity, which is very obvious kanina. Nasa mga video yan, no? The other one is yung issue na sinasabi nga namin, kung may subpoena ang CIDG, may investigation against Senator Bato and AJK, then may complementarity rule ang Rome Statute mo, that ICC warrant, supposedly, hindi yan magmamatter kasi magmamatter muna ang local courts. Kasi ang complementarity rule, last resort ang ICC. Yun talaga yun. Even if you look at the Rome Statute. So yun yung sinasabi. So ngayon, sinasabi nga ni Sas, ano yung gagawin? Sino ang magre-resolve nito? Well, the only way is actually, to be very frank, ang only institution who is competent enough to resolve this kind of crisis and issue is the Supreme Court.
Because Opo. sila ang, the Supreme Court is the body that actually has the right and even the job and the responsibility to interpret anything that has something to do with the Constitution and other related laws. Yung nag-i-interpret talaga at mag-adjudicate talaga na, itong mga batas nagkakagulo-gulo, ano yung dapat resolution dyan? Or itong mga nangyayaring magulo, ano yung resolution dyan? So Sila kumbaga, talaga. Prof, prioridad, kung meron siyang kinakaharap na reklamo dito, local, prioridad yon na dapat niyang sagutin, secondary or huli na lang kung meron siyang kinakaharap outside ng bansa. Yes, because in the complementarity rule of the Rome Statute, the ICC is considered as a court of last resort. Pinakahuli. Kasi ang magmamatter pa rin is the local courts, ang judicial system ng Pilipinas. So nagkakagulo ngayon. So ibig sabihin, itong mga taga-executive, wala ring alam. Hindi nila muna tinitignan yung batas at ang even reviewing the Rome Statute kung ano ba talaga ang dapat mangyari. Kasi nagsumpina ka sa kanya, tapos mag-i-issue ka, iwawagayway mo yung ICC warrant of arrest. Ang gulo-gulo nun. Hindi mo pwedeng i-implement yung warrant of arrest kung may subpina. Ang subpina hindi pa yan warrant of arrest, ha? Subpina ibig sabihin investigation pa lang yan. Iniimbestigahan pa lang. So ibig sabihin hindi siya inaaresto. So ibig sabihin kapag nag-issue ng subpina ng CIDG, may existing silang ginagawang investigation on certain issue dito EJK. So may investigation na nangyari. So sa complementarity rule ng ICC, hindi mo pwedeng pagsamahin yan. So ang ICC will be the last resort, the court of last resort. So dito ka muna, mamaya ka na. Tignan muna natin itong subpina kung ano yan. Yan dapat ang, kumbaga, kung titignan mo sa kumbaga high ranking, irarank mo, ang mauuna dyan, natitignan is yung subpina at yung investigation sa AJK. Yung ICC warrant of arrest na yan, hindi yan magmamatter at this time. Now, Opo. kung sino ang magre-resolve niyan, ang magre-resolve niyan is yung mga nakakaalam sa issue na to. And I think for me, the most capable and competent to resolve this issue is tanungin nyo yung Supreme Court at yung mga justices. I think they have the wisdom and even the knowledge and to even look at this issue and isettle mo yan. Pero wag yung tipong ngayon, ang dami mong mga nagbablockade dyan ng mga PNP, andyan ang MPI mo, nilockdown mo ang Senado trying to say na there's a warrant of arrest against Bato, tapos mayroon ka palang subpina na galing sa CIDG. Ang gulo-gulo nyo, tapos magbablockade na kayo dyan. Parang ano to? Hindi Opo. na to usapin ng batas usapin na yan ng brasuhan Yun nga ang tanong ngayon. Ano ba? May martial law na ba sa Pilipinas ngayon? Na Opo. parang ganito na ang sitwasyon natin? Kasi magulo Magulo yan Opo, Prof. Ensas, obligado ba or pwede bang hingin or magpaliwanag or hindi na ang ICC na magsabi na dapat idaan, bago ipunta dito sa amin, idaan nyo muna dyan sa korte ninyo. Obligado ba sila? Pwede nang hindi? Pwede bang matanong natin sila? Or nasa atin na po yan? You don't need to ask them because malinaw ang nakalagay sa Rome Statute. Yes. That if you're going to arrest, you have to present the person arrested before A local the court. court. Malinaw So, you yung don't mga need to local court, hindi DOJ kasi ang justification nila ang justify nila kay Digong na sinabi nila hindi pinaharap namin sa DOJ, hindi DOJ, local court ang pinag-uusapan natin. Local DOJ is court. part of the executive. Oo, tapos hindi pa nga nasisettle. Ewan ko, no? Sana masettle na to ng Supreme Court. Paano i-handle kasi wala pa kasing precedent on how to handle warrant of arrest coming from the ICC. Okay, we have warrant of arrest coming from states, and that is governed by extradition. Ngayon, At saka, Ngayon, before anything, yung extradition pala is ang requesting states. And one thing that we have to be very careful then, ang ICC is not a state. It is an entity. exactly. Ayun na nga. Ngayon, yun na nga, hindi pa rin malinaw kung walang batas
na about being extradited upon the request of an international organization, what is our stand? What is the stand of our laws? Kasi hindi pa sila sakop ng extradition laws natin. Okay? Wala tayo, it's not there. Ngayon, if you are going, kasi hindi naman yung mangyayari sa kay Bato de la Rosa, he is not going to be extradited to another state. He's going to be extradited to an international organization. So this is weird, okay? Weird itong ang eksenang ganito na going to be extradited in a international organization. So hindi na sila kailangan tanungin. You don't need to ask their opinion or whatever because ang makakapag-resolve lang nito ay ang Philippine courts. Ano ang sinasabi ng ating batas about extraditing a Filipino to an international organization? Okay? And ito ba ay unconstitutional? Yan ang kailangan sagutin ng Supreme Court. Or constitutional. Ngayon, kung pwede pala, if it's constitutional, ano yung kailangan gawing steps in order for it to be aligned with the Constitution? At again, ang makakasagot lamang nito ay ang Philippine courts, particularly ang Supreme Court, because sila ang nag-resolve ng mga constitutional questions. Opo. And dapat talaga na ito ay madesisyonan na ng Supreme Court para matigil na itong ating habulan sa Senado, habulan sa ganyan, tapos ang winawag ay warrant of arrest ng ICC. Ano ba yan? Na pala from the CIDG. Where are you being an agent? Where are you being an agent of a foreign? At saka, one thing din, yung tanong nyo na sinasabi nga ninyo kung kailangan pa i-explain ng ng how do you call that, ng ICC, hindi na rin siguro kasi ang assumption din kasi for an ICC, for an international court, ang assumption nila the Philippines actually knows what to do. So ibig sabihin, kaya nga 'di ba, nung in-interview yung tawag nito yung spokesperson ng ICC at tinanong siya directly, may nagtanong sa kanya na reporter directly, bakit nasa sa inyo si President Duterte when in fact there was a violation of his human rights and even procedural in the Philippines kasi there was no appearance, kumbaga hindi siya nag-appear sa local courts. Anong sinagot ng ICC spokesperson? Hindi kami ang tatanungin nyo dyan. Ang tanungin nyo yung local authorities nyo sa Pilipinas. Ang authority nyo sa Pilipinas kasi sila ang nagdala sa amin dito kay Digong. Yun ang sinasabi nung spokesperson ng ICC. Precisely because ina-assume din kasi ng ICC na alam ng local authorities at ng Pilipinas kung ano ang proseso ng pag-i-execute or pagpuproseso ng tinatawag mong ICC warrant of arrest kasi supposedly ang assumption may alam ang mga nasa executive on how to proseso mo yan at paano mo ilalagay yan sa tamang proseso na you have local courts who would actually examine, titignan nila yung warrant of arrest at sasabihin nila kung valid yan o hindi. And then, yung mga technicalities dyan before they even issue warrant of arrest locally or not. Yun. Kasi ang assumption din ng external body, may alam tayo. It's just so happen na nagkakalat ang Pilipinas ngayon under a BBM administration. Nagkakalat talaga tayo. Na talaga bang may ganito, akagulo, ang kalat-kalat natin na supposedly alam natin kung ano yung proseso. Kaso, politically motivated talaga ito. Kaya hindi nila sinusunod at hindi nila sinasunod sa panahon ni PRRD nung inaresto siya, yung illegal rendition kay PRRD, precisely because this is politically motivated. Ang gusto lang na mangyari ng Marcos administration, ilagay si PRRD sa eroplano at makarating na siya sa malabas siya sa Pilipinas at malagay na siya sa kumbaga sa detention ng ICC without even going through the proper procedure ng paano mo i-execute at ipoproseso ang ICC warrant of arrest. Apo. So Prof, yun yung So ngayon, they want to have the second version of it or the 2.0 version of it
sa konteksto naman at sa katauhan ni Senator Bato. Ang kaso, hindi na yan mangyayaring ganon kasi alam na natin ang Opo. kanilang strategy, di ba? Opo, Prof, Alam na. Sas, bago lang tayo umusad sa karagdagan pang mga tanong, nakasama po ni Banat Bay si Senador Ronald Bato de la Rosa. Panoorin muna natin itong video na to. Ito po, kausapin po natin exclusive si Senator kung anong kanyang mensahe sa mga kababayan natin na gusto pang pumunta dito sa Senado. Ako'y nakikiusap sa inyo, aking mga kababayan. This issue is no longer all about Senator Bato. This is all about the Filipino people. Ang ating soberenya ay napakahalaga. Kailangan natin itong maprotektahan. So, mga kababayan ko, ako humingi sa iyong suporta. Sana nananawagan ako from the bottom of my heart. Habang hindi pa nakalabas ng desisyon ang Supreme Court sa mga petisyon na aming sinabmit sa kanila. Sana andyan kayo para suportahan ako na sana walang mangyaring violenteng pag-aaresto habang wala pang Supreme Court na desisyon. Ako'y nakikiusap sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Yun lang ang aking pag-iusap talaga. Ako, i-dedicate ko ng the rest of my life serving this country. Nagsimula ako, naging kadete ako ng PMA. Yung buhay ko nung second lieutenant ako sa Philippine Constabulary, grabing dinaanan ko. Hanggang ngayon ba naman na senador na ako, ganun pa rin, puro action, puro test, puro trials, puro... Grabe. O sige lang, siguro, sinadya yan ni Lord. Lord is not punishing me because I have sinned. Lahat ng ito ay trials ni Lord to test my faith unto Him. Yan ang alam ko. So, sana tulungan niyo ako. Yun lang ang pag-iusap ko. Please, punta kayo dito sa harap ng Senado para ipaglaban natin kung anong tama at anong dapat sa sambayang Pilipino. Salamat. Thank you. Salamat po. Ayan po, nanawagan po si Senator. So mga kababayan, nasa kamay na natin. Binigay niya na yung kanyang sarili dito upang ipaglaban ang ating bayan. Nasa kamay na natin kung tutulungan din natin siya, mga kababayan. Laban. Magme-mensahe lang po si Senator Robin para tungkol sa mga nangyayari ngayon. Una po, assalamualaikum mga mahal naming kababayan. Alhamdulillah, kami po ngayon ay magkakasama at pinatutunayan po namin na iisa ang ating damdamin para sa inang bayan Pilipinas. Ito naman pong ginagawa ni Senator Bato, dapat po natin maintindihan sapagkat ito po ay mga dayuhan na gusto tayong sakupin ng kanilang kapangyarihan. At ito po ay labag sa ating kalooban. Sapagkat tayo po ay malayang lipunan, malayang bansa. Dapat tayo po ang nasusunod. Kung meron pagkakamali ang ating mga kasama, may hukuman po tayo na sila po ang dapat maghusga sa atin. Napakasakit po na hinuhusgahan tayo ng mga dayuhan. Buti sana kung yung mga dayuhan na yan patas. Parang pagdating ho sa atin napakadali. Pero doon sa mga ibang wanted, hindi naman ho nila masaklawan ng kanilang kapangyarihan. Meron po dyan mga ibang presidente din, ibang prime minister na wanted nila, pero wala naman po silang magawa. Pero tayo, dahil ba tayo ay tinatawag nilang third world, kayang-kaya po nila ito gawin. Dapat meron po tayong paninindigan sa oras na ito. Hindi man tayo mayaman, hindi man tayo masasabing first world, pero po tayo ay may paninindigan bilang mga Pilipino. Yun lang naman po ang pinaglalaban ni Senator Bato. At siyempre, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga sumuporta sa kanya, sa lahat po ng mga senador na naniniwala na meron po tayong kalayaan, kasarinlan. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay mga mahal naming kababayan. Dito lang po kami sa Senado. Maraming salamat.
Inyo pong natunghayan ang naging panayam ni Banatbay kay Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Robin Hood Padilla. At balik tayo, Prof. Maliban doon sa Supreme Court na inaprubahan nila na procedure doon sa extradition, meron din na Senate Resolution number 44 na inaprubahan ng Senado. March taong kasalukuyan na pirmado ito ni Senate President Tito Soto. Basahin ko lang yung titulo. Resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Ito'y nilagdaan ng Senate President Tito Soto, pero nakikita nyo po ba mismong ang dating Senate President ang lumabag dito nung lumalabas na pinayagan niya ang NBI na yun nga, umabot sa punto na habulin itong si Senador Bato de la Rosa. Prof. Sa akin kasi, yun nga ang tanong ko kanina, sinabi ko nga sa'yo, bakit may hide and seek when you talk about yung tinatawag na warrant of arrest daw? Kasi ang sabi ni, ang justification ni Soto, kaya daw niya pinapasok dahil nakita daw niya yung warrant of arrest. Ang tanong kasi dyan, okay, ikaw ang Senate President, hindi pa naman siya naa-oust eh. So kung may nakita kang ganun, iproseso mo. Hindi yung tipong, hindi mo sinabi sa mga tao na may nakita kang ganun, tapos pinapasok mo, nag-create ng commotion, at hinahabol ang isang senador na actually, as the Senate President, it's still your responsibility to make it sure that your senators under your, leadership should be protected kasi they are within the Senate premises. And as far as as laws, may immunity sila, especially if they are within the Senate premises, especially kapag nasa session. So, ano nangyari doon? Tapos mayroon kang resolution na sinasabi mo, they should be given some kind of time and due process and especially when you talk about extrajudicial rendition. Tapos bakit may ganitong action si Soto kanina? So o kahapon kasi na ngayon 12:51 na ng madaling araw, so kahapon. So parang sabi ko, ano ba ang dito? Ano ba yung score dito? Ano bang laro dito? Kasi laro 'yan eh. Kasi kung talagang in good faith ang gusto ni Soto, sa akin kasi, kung ako ang nasa niya, kung ako ang nakaposisyon, kung ako si Soto, I will, okay, let's scrutinize kung ano ang ibig sabihin ng warrant of arrest na to. Valid ba to o hindi? Let me check with lawyers. Kanino galing ito? Ipapacheck ko muna, i-double check ko, i-reconfigure ko kung ano to. Then maybe I should inform the body since this concerns everyone in the Senate. Or this is also the concern of other senators. Walang ganun eh. Kasi hindi niya sinabi. Parang, okay, pasok kayo. O sige, pagpapasok sa kanila, pumasok din si Tres. Nagkakabulan na sa loob ng Senado. Anong klaseng eksena? Nakakahiya for a Senate to have this kind of eksena. Nakakahiya kasi to be frank with you, ang news na to ay nagkakalat na hindi lang sa Pilipinas kundi pati na sa ibang bansa. Alam niyo kung sino ang nagbigay sa akin ng news na naggaganito? A Chinese friend of mine forwarded me a news na may video na ganito, it translated in Chinese at kumakalat na siya sa iba't ibang panig ng mundo. So parang sabi ko, bakit kailangan mangyari ito? Kung pwede namang iproseso sana yung mga ganyang bagay kasi may proseso eh. At saka as a senator, ang expectation sa'yo, being the Senate President, ipoproseso mo ang mga bagay-bagay. So sa akin, it was a question really na, ano to? At saka ito pa ang nakakatawa kasi lumabas lang yung mga ganitong usapin na mayroon daw siyang nakitang warrant of arrest. Nung kini-question na nila kung bakit pinapasok ni Soto itong mga NBI at saka even Trillanes was able to enter the Senate premises, parang winagaway-gayway yung ICC warrant of arrest. So, kini-question na siya and it was even after na hindi na siya yung Senate President. So, parang sabi ko, so ibig sabihin may taguan, nagtataguan tayo, may hide and seek. Ano yung laro? May laro yan eh. Opo. Ibig sabihin, may laro talaga dyan. Gusto rin niya siguro na hindi makarating yun naman talaga ang basa ko, na hindi makarating si Bato doon sa plenary
para hindi rin siya ma-oust. Si Sas, baka may dagdag. Well, ano pa bang maidadagdag ko? Alam naman, I think everyone already sees this for what it is. Sana, no, hindi na maulit yung ginawa nila kay PRRD. Dahil pag maulit pa yung ginawa nila kay PRRD sa ibang tao, ayun na nga, ano na, let's stop pretending we are an independent state. Opo. So, Kasi lukuhan ayun na na to, sis, eh. Naglulukuhan na tayo dito pag nangyari yung 2.0 eh. Opo, huling tanong ko lang bago si partner Jade, no? So, ang ICC ba, kahit na, halimbawa, kasi nabanggit nyo po kanina, Prof, no, na kumbaga parang hindi nila masasagot yung tanong na bakit hindi nyo sinala, sa side na yan ng Philippine government na pinayagan ang inaakusahan na makapunta doon sa ICC. So, ibig sabihin po, kahit na yung suspect o yung dinala doon sa ICC ay ginipit, no, political na panggigipit, wala silang kapangyarihan na suriin mismo kung ito ba'y dumaan sa tamang proseso o ginipit kasi kalaban lang sa politika. Walang ganun po. Kumbaga blind sila, basta ang sa kanila lang tanggap lang ng reklamo mula sa mismong estado kung saan galing yung inaakusahan. Well, sa akin kasi may ang very very tricky na question. Kasi like for example, ang nangyayari kasi sa isang international body is kung anong binigay mo sa kanila, susuriin nila 'yon based doon sa mayroon sila. So, usually ganon. Yeah, kung halimbawa nag-submit itong dalawang kampo, susuriin nila based doon sa submission. That's very technical kasi. Now, as to trying to go deeper and go on, extending themselves para tignan ang political context kung bakit may ganun na submission sa kanila. Like for example, the case of PRRD, na kung titignan mo, hindi mo pwedeng ihiwalay ang nangyari kay PRRD at yung kaso ni PRRD sa ICC sa political context ng Pilipinas. Kasi it's politically motivated. May konteksto siya. Pero tayo kasi, like ako, I can do that na sandali muna, tignan natin yung political context ng Pilipinas, kung politically motivated ba siya or talagang this is an issue of crimes against humanity. Kailangan mong tignan yon if you have that extra mile to do that. Pero ang technically sa isang international body, ang nangyayari kasi diyan, kung anong sinubmit, yun ang kanilang pagtutuunan ng pansin. Then they will further investigate that issue. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag mong investigation ang mga ICC investigators sa Pilipinas. Ang problema doon, it was coach, and well, as far as I'm concerned, kino-coach siya nang hindi naman at hindi siya naging independent kasi Trillanes was the coach and even others. So yun yung problema kasi supposedly dapat dapat independent, neutral ang investigation. Hindi na ganun ang nangyari. Now, that is the case of Digong, pero technically talaga, ang nangyayari sa isang international body or a court, nagbabase sila kung anong meron sila. Now, they will extend further at depende rin sa kung anong makukuha nila na mga information and documentation dun sa kanilang extension and investigation. Now, kung anong nasa kamay nila, dun sila mag-decide. So that's really the case. Now, the question really is not even the ICC in this matter. Kasi ang ICC, they will do what they think they will do and what is their supposedly job. And kung politically motivated yan sa level ng ICC, that's their case. That is their own turf. Now, ang tanong kasi ganito, ang ICC, let us say, nag-issue sila ng warrant of arrest, ipapasok yan sa Pilipinas, let us say, Pilipinas ang pinag-uusapan. Now, it is actually a bola na ng Pilipinas kung anong gagawin mo dyan. Kung a-actionan mo yan, or ibabaliwala mo yan, itatapon mo yan sa trash can, the ICC cannot do anything because the ICC doesn't have a police force to even run after, like for example, yung mga nakasalang sa kanila ng mga kaso, ng mga perpetrators, quote. So, nasa bansa yan mismo at nasa local authority yan kung ano ang gagawin mo sa kanilang pronounce. Like, for example, mayroon silang ICC warrant. Iba. Technically, we're not part of it. So, it's the decision really of the state. Look at what happened. Look, Netanyahu is on the loose. Even
with all due respect to President Putin has a standing warrant of arrest, I think, or a case in the ICC. Wala silang nagagawa kasi the local authority of the state decides on it. Nasa kanila yung bola, hindi na sa ICC. Ang problema ng Pilipinas, from the very start, yung kaso ni Digong and even kaso ni De La Rosa right now is really politically motivated. And the state under BBM's presidency is actually willing to cooperate and is actually even orchestrated the whole thing. That makes the whole ICC issue with regards to Digong and even with Bato very politically motivated. Now, kung tatanong mo ako kung makukontrol natin ang ICC, we cannot, because there are also external forces behind, forces you cannot control. Ang sinasabi ko nga, ang kontrolado dapat natin is ang bansa natin. Na we cannot allow any foreign interference sa bansa natin because we need to put and we need to preserve our sovereignty. But the problem is, the current administration surrendered the sovereignty of the country with the case of Digong. Kasi we were supposedly, kung yung warrant of arrest ni Digong, kung hindi lang sana si BBM, well, what can we do? Walang kwenta yun. Pwede yung ibasura. Wala namang magagawa ang ICC kung hindi magko-cooperate ang local authority. So yun yung problema. Yun ang complication ng Pilipinas. Kasi if you look the cases of Netanyahu and even President Putin, wala naman nagagawa ang ICC Precisely because the local authority, the state will not cooperate on anything that has na ICC warrant of arrest. Kahit ano pang gawin, tumambling pa ang ICC, wala silang magagawa. That is really the reality of things. So, well, it's just so happened that we have a domestic politics na cutthroat ang nangyayari ngayon. And, well, the local authority mo, given the presidency of Marcos Jr., is willing talaga, and hindi lang willing, cooperative, at saka orchestration pa. Ang masasabi ko, it's all of these things is a part of the orchestration, not necessarily a BBM government alone. You have also other players like Trillanes, the others, and we know these people. So andyan yan. So ganun talaga ang sitwasyon ng Pilipinas. Opo. What can we do? Yes, Prof, siguro bago sa inyong huling mensahe, isang tanong lang or dalawang issue. Sa tingin po ninyo, magiging game changer ho ba itong bagong liderato ngayon ng Senado, Ms. Sas, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at yung issue naman ng flood control anomaly? Well, I really think na game changer siya kasi mapag-uusapan uli yung flood control project issue. Especially that the Ombudsman already implicated Martin Romualdez as the mastermind. Okay? And if that's the case, then di pwede na natin pag-usapan yung sinabi ng mga Marines, ex-Marines sa delivery ng pera and etc. Now, regarding the impeachment of Vice President, the impeachment trial of Vice President Sara, it's really, it is a game changer in a sense na kasi si Senator Alan Peter Cayetano is a lawyer. He knows the law. He knows the rules of evidence. So I believe that he will not allow the trial to be used as for publicity purposes. Kasi kung wala kang alam sa rules of evidence, kung ikaw yung presiding judge dyan, baka naman kung ano-anong you will allow, hindi ba? na mangyari dyan sa trial. And given the votes, given na to be exact is 9 lang sila na siguradong magko-convict, hindi siya aabot. Okay, so I think the impeachment trial is like yung parang may parallel kasi yung si Donald Trump and Inday Sara, 'di ba? Si Donald Trump ilang beses din siyang na-impeach ng Kongreso, ng US lower house. And then pagdating sa Senado, doon na nagkakaroon ng blockage. And then eventually, Donald Trump became president for better or for worse. So,
is most probably the impeachment, mahirapan silang i-convict President Sara Duterte, given the turnout of the votes. Unless talagang gumawa talaga sila ng bonggang-bonggang Pressure. maneuver Pressure. like hulihin si, 'di ba ang dami na nilang gustong hulihin si Di lang yun, Bongo. sis. May huhulihin, Si may Senator- kakasuhan. Kaya nga huhulihin, ikukulong si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada. Escudero. So 5 na yan. So can you imagine, pag 5, 19 lang. Pag 19 lang sila dyan, ilan na ang kailangang required votes pag 19? 19, Two-thirds. 3/4 of 19. At 2/3 of 19. So kailangan lang nila ng 12 in order to convict Vice President Sara Duterte. So parang pinabababa nila yung threshold of conviction, hindi ba? So hindi na siya fair process because you're actively maneuvering. You're actually actively maneuvering the number of judges in order for you to lower the threshold of conviction. That's not a fair process at all. And kaya makikita natin, habang tumatakbo ito, makikita ng taong bayan talaga kung ano talaga itong impeachment, what this impeachment is all about. This is all about to actually improve their chances of having a shot in 2028. And I repeat what former Senator Trillanes also said, that 2026 is their deadliest deadline. Pag wala na raw itong 2026, at hindi nila maganda si Sara, Opo. it's over. I don't know if you have a file video, but I believe that Trillanes said it in one of his interviews. Na yun ang kanyang sinabi na pag hindi nila nagawa ito ng 2026, wala na. Sara, tuloy-tuloy na si Sara sa 2028. And bad for them kasi even campaign funders would hesitate to fund them if Sara is a candidate in 2028. So this is all about 2028, mga kababayan. So wag kayong magpapaloko because niloloko na nga tayo. Nakalagay na nga dun sa AMLAC report na glitch yung kay Mans Castro. Nandun na mismo sa AMLAC report, hindi pa nila binasa. So ano tawag dyan? That is lying by omission. Thank you so much. Opo. At mabuhay ang SMNI. Thank you, Sas. Kayo talagang may kasalanan ng mga nangyayari. Maraming salamat, Sas. Maraming salamat, Prof, sa inyong oras. Sa Wait inyong a minute. Wait lang. Sige po. Mayroon akong comment doon sa yung rules of, yung sinasabing, tawag nito, kung game changer ba? Ay, isa lang masasabi ko. Game changer ang pagpapalit ng leadership sa Senado because in a way, there would be a chance for a fair and square Senate impeachment trial against the Vice President. But one thing though that we have to remember, the objective is not only 2028. If you really look and analyze and read the strategy of the other side, of the other parlor, hindi lang naman ang 2020 the objective preventing Sara from running, okay? Or for them to have greater chances of winning in 2028. It's also more about destroying the image, the reputation, and everything about Sara and everything about the Duterte. Kasi in a Senate trial, it's open. There would always be two sides. You have the prosecution and you have the defense. And now the prosecution will present its case, the defense will defend. Now, yun ang kailangan nating tandaan kasi this is a battle of public perception and public opinion. And one thing that we have to remember, the senators will vote based on the perception of the public, kung asan ang sentimento ng publiko at nasaan ang sympathy ng publiko. So in a way, the side of the Vice President should be very attentive to all of these things because there are two things that I can see. This is not just about removing the Vice President. This is not just about preventing her from running for 2028. Of course, these are part of this, the scheme of this impeachment. Substantially speaking, this
Primarily this one, but the second objective is to destroy the vice president in terms of image, in terms of reputation, and in terms of anything that, and we're saying like Sara is malinis and i-destroy nila yan. Of course, the public will never have the chance to dig deeper and analyze. So ang kailangan maintindihan ngayon ng mga supporters ni Inday is bantayan ito at how will you defend yung mga lalabas sa side ng prosecution and how you gonna counter that with the truth, not just in the Senate trial but even in the court of public opinion, and that's basically media. So I think the SMNI will have a greater role in all of these things. So maraming salamat at magandang gabi. Hello Pastor, how are you? I hope you're doing well. Circus and our political in terms of politics in the country, that's another, Opo. Prof, Thank you, Prof. maraming salamat at sinamahan nyo kami ngayon pong madaling araw. Maraming salamat si Professor Ana Malinduguy, ang geopolitical analyst, at kanina nakasama din natin si Sas Rogando Sasot, isang international relations scholar po, mga kapartner. Dito po sa ating live coverage sa mga naging kaganapan dyan po sa Senado. Abangan pa po mga kapartner, patuloy po na tututok dito ang SMNI sa mga huling kaganapan sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na dyan sa Senado po mga kapartner, considering umusad na rin yung impeachment, ano kayang mangyayari dito. So abangan lamang po dito sa SMNI.